Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong sagot po ni Harry Roque. Kasi siya yung magiging defense counsel ni PRRD o FPRRD, ni Diggs. Okay. Ngayon, hindi, play na ho natin ito para mapakinggan ninyo yung kanyang depensa. Unang linabas yung kaso daw ng tatay ni Bongo na isang maliit na kontratista na sa loob ng parang 10 taon ay nagkaroon ng 6 na bilyon atang kontrata. Well, unang-una po, napakahirap patunayan na nagkaroon lang siya ng kontrata dahil kay FPRD at kay Bongo. Bakit? Kasi po, lahat ng kontrata dumadaan sa bidding. Okay. Totoo naman po, lahat ng kontrata dumadaan sa bidding. Pero, nakapagtataka naman sa panahon na yan, siya lang ang laging naa-award. Bakit? Wala bang construction company sa Davao City? 'Di ba? Alam naman po natin ang tinatawag na biding-bidingan. At ako po ay expert diyan sa tinatawag kong biding-bidingan, 'di ba? I'm sure naalala niyo pa kung papaano ginagawa 'yan. Ah, so nung ako ho'y college, nag-aaral ako self-supporting. Yung aking pinapasukang kumpanya, no, merong mga ahensya tayo ng gobyerno na sila-silang mga magkakapatid, hawak namin construction, eh. And then yung, interior, 'yan. Number 1 naming kliyente sa ganyan ang Department of Justice, okay. Ngayon ganito, ha, etong sistema diyan, etong DOJ hawak namin, okay. Tapos ang Supreme Court hawak din namin, okey. Ngayon ang, Quezon City hawak ng kapatid ni boss. Yung, ano bang isa pang LGU, hawak naman ng kaibigan ni boss. Ayoko na banggitin yung pangalan, okey. So kukuha po ako ng mga letterhead nila. Gano'n din po sila yung mga representatives nila, mga messenger nila. Kukuha rin sa amin ng mga letterhead. Tapos ngayon, ako yung, let's say, DOJ, amin 'to. Ngayon, ang trabaho ko, sa umaga maghanap ng bidding. Magsa-submit kami ng pre-qualification, 'di ba, sa PBAC. Tapos, ah, o PBAC ba, PCAB? Basta gano'n, pre-qual. Ngayon, ang gagawin ko, 'pag sa actual ng submission ng bidding, eto pong, letterhead ng mga kaibigan ng aking amo. Parang ano 'to, parang kartel. Ako ang gagawa ng pricing. Siyempre mataas sila, 'di ba? Isipin niyo, lamesa na pinutol. Hinila nung ng isang, ASEC sa DOJ kasi gusto kong kumomisyon ng 40,000. Paano raw magka-40,000 may babayaran. Eh, sabi ko, "Eh, ma'am, kailangan po meron tayong project dito. Puwede na ba yung wallpaper?" Binato ng ketchup. "Ma'am, ang liit lang yan ma'am, magkano lang yung wallpaper?" Anong gagawin natin? Baliin po natin yung paa ng lamesa. O di hinila namin yung kabilang kanto, carpet yung nalagyan, eh. Pagbigla ko ngayon, crack! Okay na. Di tinawag na ngayon yung nandoon po sa procurement nila. Ginawa ng report. Okay, so nag-fax ngayon eto sa amin. Ah, Ngayon yung fax na yon, nag-submit ako ng quotation, okey. Yung quotation ko, talagang isipin mo paa lang, didikit lang yun, papakuan lang yun, tapos, pandikit, tapos frame na bakal sa loob. Oh, tapos ang gagawin doon para matibay yun, lalagyan ng frame, 'di ba? Babarnisan namin uli, 'di maganda na, magkano lang gastos do'n, wala pa hong 5,000 kasama labor. Ngayon ang, presyo po no'n 80,000. Pag-araw na ng bidding, sasubmit ko yung mga bid nung kabila. Lahat sila puro mga tigwa 100,000, 150 para sa isang paa lang. Siyempre ang rule ng bidding, kung sino yung pinakamababa, kanya. Gano'n ho ang sindikato diyan sa bidding ng tinatawag na bidding-biddingan. Merong ibang mga kalaban ka sa bidding, kaya lang ho, para namang namihasa masyado na ang kumpanya lang ng pamilya ni Bongo ang palagi hong nakaka-corner. Hindi ba batang pasaway? Ang nakaka-corner ng ng mga kontrata. 'Yun ang aligasyon nito ni Trillanes. Okay, so 'yan ang dapat ipaliwanag na maigi ni Roque. Grabe naman yung consistency nito. Sila na lang palagi, 'di ba? Tapos kadikit pa ni Mayor Duterte ang, pamilya Bongo. Teka muna,
Julalay niya nga yung anak eh. O, di ba? Hindi po kasalanan na magkaroon ng hanap buhay isang magulang ng isang senador, lalong-lalo na kung nagsimula siya sa hanap buhay bago pa naging senador. Tama naman yun. Tama yun. I agree. At siyempre po, parang ako din, hindi kasalanan mag-abogado sa mga kliyente kahit ano pa ang binibintang sa mga kliyente dahil trabaho yan ng abogado. Anong connection mo dun sa usapin? Hanap buhay po yan. Hindi po pwedeng ipagkait. Ang importante, nalabag ba ang ating Government Procurement Act para magkaroon ng pananagutan doon nga sa graft and corruption. Yun. Di ba? Yun na ang burden ni Trillanes. Pero sabi niya, handa siya at may ebidensya dyan. At yan din po ang mabigat na burden para pasinungalingan nyo. Unang-una, dapat ipaliwanag yung consequences na bakit palaging sila na lang. Wala na bang iba? Di ba? At kung walang ibang construction company, bakit ano? Bakit ganun? Walang iba. 'Di ba? Ano ba, natakot sila? O, 'di ba? Isipin mo dalawa si LTG tsaka yung sa kapatid, 'di ba? Nakapangalan. Si LTG Kibongo, initials niya. Sa tatay niya raw 'yun. Sa tatay rin niya, yung isang company rin. Pareho rin ng line of business. Now, sa tingin ko po, mahihirapan patunayan yan, no? Dahil ang kaso Sa tingin ko po. Ay nako, so ibig sabihin, hirap ka lang din talaga, Harry Roque. Kapag ang isang abogado po, lalo yung matanda, nagsabi, sa tingin ko mahihirapan, alam nyo, ibalik natin sa kanya yun eh. Tingnan nyo rito sa sinabi niya rito, wala kang maririnig na matinong paliwanag niya. niya ay hindi lang po plunder, series of act, meaning 2 or more acts. Kung hindi, meron ding graft and corruption. Bakit po mahirap mapatunayan yan? Well, bukod pa dun sa dumaan naman sa tamang bidding yan, pangalawa, natapos sa mga proyekto, meron po yung tinatawag na COA observations. Ang alam ko po, wala namang negative observations sa COA sa kahit ng mga proyektong ito. So, Okay. O, sige, ibig tuloy sabihin, natin. walang nalabag na batas. At pangatlo po, kinakailangan hindi mo lang mapakita na ito'y na-award doon sa tatay niya dahil siya pinaburan na mahirap na patunayan dahil nga po competitive and public bidding ang lahat ng proyekto ng gobyerno. Okay. So yung, balik natin ron. Doon sa tatay niya dahil siya pinaburan na mahirap observation sa COA sa kahit ng mga proyekto. Okay. Yung sa COA observation, yung negative observation, mga kapatid, alam nyo ang local COA, corrupt din po yan. Nakukurap yan. Meron ho akong kaibigan na professor na, okay, sa ano natin, dito ho sa, alam ko sa PNP. Kaibigan ko ito since college. Dati po siyang SK chairman dito sa Quezon City. So isa sa mga naging project namin dati, hindi, project niya lang, ay sports. Okay, so nagpagawa kami, pagawa siya ng mga table tennis, tapos yung mga net para sa volleyball, and then basketball ring, ganon. Ngayon, ang nakalagay rin sa quotation, fiberglass, pero alam nyo ba kung ano lang yung pinagawa? Plyboard. Plyboard lang yung pinagawa. Ang laki ng diferensya ng presyo. Oh. Tapos, magkakaroon kami ng, di ba, dati ho akong mountaineer. No? Ngayon, magma-mountaineering kami. So, yung vice mayor namin at the time, okay, kaibigan niya, tikit-tikit sa kanya. So, another scam, bibigyan kami nito ng napakalaking halaga ng pera, pang-budget sa aming mountaineering. Okay, so bastante kami. Pati sa gamit, pagkain. Saan ka nakakita na mountaineer? Halos magbitbit kami ng pira-pirasong lechon sa tuktok ng bundok. Tapos okay naman yung mga gamit namin. Pero obligasyon namin na mag-picture po kami, may bakanting isa sa gitna. Kasi po, i-edit nila yon. And at the time, hindi pa uso ang tarpaulin. Pinipinta pa sa mga banner. Di ba? So makikita yung picture doon. Magaling rin yung nagpi-painting sa kanila eh. Tapos ilalagay siya ngayon. So kung ano yung kulay ng uniform po na bibilhin namin, let's say 11 kami, bibili kaming 12 kasi kailangan niyang suotin yon. At pipicturean siya na naka-white background. Let's say, minsan nga nag-abot-abot kami sa San Pablo, Laguna. Bago kami mag-ascend sa Mount Makiling. Kasi kada mahal na araw, nagsisimba yan doon sa Makiling. O sa San Pablo. Basta may simbahan doon eh. So ginawa namin sa may tabi ng gilid ng akasyang malaki, nag-picture taking kami. Kasama siya. Pero dali-dali niyang sinuot yung binili naming uniform. Ganun po ang sistema.
Yan po sa mga ano, mga kalakaran diyan. Ang COA po, isinubmit niya yung report ng project. Nako, isipin niyo may budget na binigay sa amin, pero pinalilitaw niya na yung kabataan ng barangay Tutututut, Quezon City ay dinala niya, nagkaroon ng tour sa kabundukan. Nagkaroon kami ng tree planting. Pero totoo yung tree planting na yon. Diyos ko po, already planted na po yun. Binunot lang namin at hinawakan. Tapos meron ka handshake. Hindi kita yung kusino, kamay lang. Mga kalukuhan. And then, ang COA po, ah, binayaran lang ang COA. Local COA ng Quezon City. Oh, binayaran. Sabi namin, tangina pre. Sabi namin noon, kinakabahan kami sa ginagawa mo. Baka makulong tayo. Kaya mag-alala pre. Barya-barya lang yan. Sabi niya sa amin. Bigyan lang natin 5,000 yan eh. Busog na yung mga yan. Paldo na naman tayo. Kasi yung pondo ng SK na 2 million yata yun dati, binawasan namin ng napakalaking halaga. See? Oh, ganun po yun. Kaya yung sinasabi ni Harry Roque competitive, naku, hindi ho totoo yan. Filipino culture and values. Nagpapakita na hindi po totoo yan. Kung totoo yun, di sana maunlad na Pilipinas. Ito. So ibig sabihin, walang nalabag na batas. At pangatlo po, kinakailangan hindi mo lang mapakita na ito'y na-award doon sa tatay niya dahil siya pinaburan na mahirap na patunayan dahil nga po competitive and public bidding ang lahat ng proyekto ng gobyerno. Kung hindi, kinakailangan mong ipakita na nakinabang sila ng material. Kumita sila dahil doon sa kanilang ginawa. Kung dumaan naman sa proseso, talaga naman pong lahat ng kontratista, meron po talaga silang profit margin ng mga more or less 30%. Dahil wala naman pong magnenegosyo kung hindi sila kikita, di ba? At hindi naman kaya gawin ng gobyerno lahat ng mga proyektong yan. So sa tingin ko po, ang mahihirapan sila. Okay. Totoo naman merong mga ganyan, 30% ng kanilang pwedeng kitain. Pero ang pinag-uusapan po dito is yung bigayan. Yung substandard, di ba? Isipin nyo na lang ang bahay po na itinayo, isipin nyo, bigat-bigat dun, mataas, di ba? Bakit 25 years bago pa makondem? Pero bakit po ang kalsada kada 3 taon, giba? Di ba? Kailangan sirain. Sa loob ng 10 taon, lagi silang nagro-road widening, lagi silang nagko-concreting ng kalsada. Bakit? Di ba? Yun ang nakakapagtaka dito. Ay nako. Doon sa unang-una, dumaan sa public and competitive bidding. Pangalawa, walang negative observations ang COA. At pangatlo, hindi guarantee ang walang negative observation. Hindi po nila mapatunayan ang pakinabang, lalong-lalo na ni FPIRD. Alam niyo ba na ang bahay ni FPIRD ito na yung malala niyang depensa rito eh. Una-una kasi, kinakailangan dito na may kasabwat ka, series of overt acts, di ba? At yung ginawa ninyo, and then may nakinabang na at least 50 million or 75 million base sa website ng Supreme Court na yun ang threshold. Pero ang pinag-uusapan dito is bilyones po. Bilyones. Kahit naman lang sabihin na natin, yung sa Davao City ng Mayor Alalay si Bongo, hindi na lang yun eh. Pero yung 2016, di ba? Hanggang 2018 ang mga transactions nila. Napaka-humble. Wala pong karangyaan sa kanyang buhay itong si FPIRD. Wow, walang karangyaan. Putik. Magkano ho ang value ng kanyang motorsiklo? Sige nga ho, magkanong presyo nun? Diba? At saka isa lang po yan eh. Bakit po hindi nila ilabas ang SALN? Diba? Madali hong sabihin na yan yung bahay niya, ang pangit. Baka merong mga bahay. Di ba? Sa totoo lang po ang bahay niya, naku, mas maganda pa ang bahay ko. Kasi nga po, si FPIRD hindi talaga nag-practice ng law. Siya ay naging fiscal, tapos naging vice mayor na, at naging OIC vice mayor, at naging mayor. Ako, 34 years naman po ako ng practice sa law. No? Doon sa 34 years na yan, 4 na taon lang ako nasa gobyerno. 1.5 years, pwede pa ako mag-practice. So ako'y congressman, bawal lang umapir sa hukuman. Pero yung 2.5 years na spokes ako, doon talaga bawal mag-practice. No? Pero 34 years of practice, totoo po yan. Mas maganda ang bahay ko sa bahay ni PRRD. Halos wala po talaga siyang napundar. Paano mo mapapatunayan na nakinabang si FPIRD dun sa mga di umanong kontrata na na-award sa ama at kapatid ni Bongo? Ayun na nga mga kababayan, simple nga lang pong hinihingi natin dito.
ilabas ang salin. Kung walang tinatago, bakit nung siya ang pangulo, naglabas pa siya ng isang kautusan, 'di ba? Na may parang Administrative Order number 2 na sinasaklawan nito ang pagsasapubliko ng salin. Oh, na ang salin is not for public consumption. Pero nakalagay sa saligang batas that the book of accounts, 'di ba, must be available for public scrutiny. And then ang salin, maituturing pong isa rin 'yan dahil diyan naglalaman ano-ano ang mga ari-arian. At ang politiko po, ang taong publiko, hindi po ito as covered pa 'yan, hindi 'yan covered ng privacy. Hindi. Hangga't sila ay nasa puwesto sa kapangyarihan, ang buhay po nila is like an open book. Therefore, ang pakikipag-sex lang po ang hindi ho puwedeng maisapubliko. At yung kanilang posisyon, 24/7, mayor sila, presidente sila, vice mayor sila, yun po ang katotohanan. Kaya nga laging hinahanap, nasaan si Tatay Digong 'pag may delubyo? Nasaan si PBBM? Nasaan ang pangulo? Dahil po sa isip puso ng mga Pilipino, alam natin wala pong day off. Oh, 'di ba? Simple lang, Harry Roque. Ang best defense dito, hindi ang itsura ng bahay ni Duterte, 'di ba? Hindi 'yun. Ang best defense dito, ipakita ninyo ang pruweba, ilabas nyo na ang salin. Kailangan ang salin na ilalabas ho nila yung duly stamped receive, ang petsa po, kung kailan mismo ito ni-receive ng COA. Wala po silang puknat sa pag-submit, sa pag-comply ng salin sa COA. COA sa sa Sandigan Bayan. Doon nagkakamali, doon yan sinasubmit ng presidente. Sa mga teachers, sa DepEd. No. Bakit hindi ninyo? Bakit nga hindi niya mabanggit at hindi rin niya maatake ang Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa salin? Tama po, 'di ba? Inaakusahan si PBBM na magnanakaw. Pero bakit hindi ninyo makuhang hilingin sa presidente na ilabas ang kanyang salin kasi may tinatago kayo? Baka bigla mamaya maglabas ng kautusan ang ating presidente at ipawalang bisa ang kautusang inilabas ni Digong noon to protect his salin from scrutiny. Nako, sumambulat kayo. At yan ay hindi po covered ng Data Privacy Act. Hmm. 'Di ba? Kahit anong sabihin nila, Harry Roque, hindi mawawala sa isipan ng mga Pilipino, bakit hindi ninyo nilalabas yan? Now, si Bongo naman po, well, mas hindi ko po alam talaga kung ano itsura ng bahay niya. Hindi ko pa nakikita ang Hmm. itsura ng bahay niya, no? Pero sa tingin ko naman po, takot lang niya kay PRRD. Lahat po kami nanungkulan kay PRRD. Takot lang namin na may masama kaming gagawin kay PRRD. Dahil yung panahon ni PRRD, just a whiff of corruption po pwede nang dahilan para ikay masibak. Kalokohan. Ano lang daw alingas-ngas lang daw po ng corruption, pwede na raw hong masibak. Isa hong malaking katarantaduhan yan. Alam nyo dati, hindi ko nagkakamali, ito, ano to ang ombudsman, meron itong tawag dyan, Memorandum Circular number 1 na kung saan binablock po nito ang access ng publiko, okay, para po sa pag-iinspeksyon ng salin. Pero inaalaw 'yun kailangan ano lang ito, nandun lang po sa tinatawag nilang reasonable hours, okay? Para ma-scrutinize natin ang salin. Pero ang problema nitong panahon na po ni Duterte, iba na ho ang nangyari. Hmm. Ang ginawa niya, hinadlangan niya mismo ang pag-issue, ang public scrutiny ng salin. Oh, bakit? Ano ang tinatago? Akala ko ba transparent? Akala ko ba malinis? Bakit yun lang? Tanging presidente lang po yan. Mulat sa poll. Na ang Pilipinas nagkaroon ng presidente. Tanging siya lang ang presidente na humarang sa paglalabas ng salin niya. Bakit? 'Di ba? Oh, kalokohan. At dito, hindi ho sapat na ebidensya ang
pangit ang bahay ni Digong, 'di ba? Ibig sabihin mas may value yung motorsiklo niya, milyones ang halaga nun. O sabihin mang ito'y donasyon, teka muna, gaano ba naman katotoo talagang donasyon lang yon, 'di ba? Hmm. Sabi ni ano, "Bakit, dalhin niyo sa Supreme Court kung ayaw ipakita ang salin?" Charlie, kung dadalhin 'yan sa Supreme Court, hindi po pwede. Bakit? Hindi po mataas sa executive department ang Korte Suprema, okay? Ang Korte Suprema, they deal about questions of law. Kapagka merong malabo sa titik ng batas at nagkakaroon ng kanya-kanyang interpretasyon na valid interpretation dahil walang makita na basihan like transcript na kung paano ito pinagdebatehan para ma-determine ano yung tunay na layunin why this law was created. O kung malabo yung mga wordings nito pero naging batas. No? Lalo na yung mga nakaligtaang pansinin ng presidente at lumagpas ng 30 days, yung naglaps. 30 days lang kasi para humahawakan ng Pangulo yan bago maging batas. Kung pipirmahan niya o i-veto niya pag ayaw niya, susulat niya ano ang kanyang opposition doon. Ibabalik yan sa original author. Di ba? Sabi niya, bakit hindi kayo humingi ng salin? Public document yan. I don't know kung aware ka sa nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo, panahon pa po ni Duterte sa pwesto, hinihingi, yung nga dinidiscuss ko eh, ang hirap po bang intindihin yun? Hinihingi po ng mga media company pero hindi po ibinibigay dahil nga po sa kanyang kautusan. 'Di ba? Sabi ni Jeno. Ah, tama kasi laging nasabi niya ang bahay hindi nagbabago. 'Yun ang katuwiran nila eh, 'di ba? So na hindi nagbabago. Okay, nandun na tayo, hindi nagbabago yung bahay. Pero hindi po yung bahay ang basihan. Salin po. At kapansin-pansin, kung hindi po honest si Duterte sa kanyang salin, tignan nyo, hindi po siya na-flag ng COA. 'Di ba? Sa salin niya, walang gano'n. Oh, o ng ombudsman, walang question sa salin niya. Pero bakit po malinis naman ang salin, bakit hindi kayang ipakita sa madla? 'Di ba? Eh di sana dito pa lamang mababara na ang mga akusasyon nito ni Trillanes dito sa plunder case. Oh, 'di ba? Kaya kaya rin nga nagtataka ako sa kanila, bakit hindi hinihingi nila Harry Roque kay PBBM na ilabas ang kanyang salin. Kasi nga po, 'pag ginawa po ni PBBM 'yun, unang salin po na hahanapin ng mga tao, ng mga taga-media ay salin ni Digong. Oh, 'di ba? Sabi niya, "Law nga ang salin." Anong law pinagsasabi mo? Hindi po law ang salin. Ang salin po ay ito, hindi po yan batas, my goodness. Yan po ay statement of assets, liabilities, and net worth. Okay? I will show you a form. Ito yung simple na form. Ang dami. Hindi na, Google nyo na lang. Ang dami pala. Ang dami nga mga available. Meron pang teacher. Di ba? Na kung saan kasi ilalagay ninyo doon yung mga ari-arian ninyo. Hmm. Diyan sa salin. At yan po ay sworn statement po yan. Pinanumpaan yan. Ganun po katindi yan. 'Di ba? Hindi ka pwedeng perjury. Hindi ka po pwede diyan na mag-fraud ng information. Hmm, 'di ba? Eto na nga lang oh. So, si Digong daw merong ba ano rito account sa BPI Julia Vargas. Tapos ito yata yung Aurora Ignacio, biglang naging CEO ng SSS, tama? Oh, sabi oh. Kaya siguro ayaw ipaayos ang bahay ni Digong para kahit paano may mapatunayan sila. Tama, 'di ba? Nakapagtataka. Bakit ayaw ipaayos ang bahay? Isipin niyo sino ho ang maniniwala na walang naipundar halos si Duterte? Tingnan niyo, tignan natin ang salary ng president. Simulan natin ng 2023.
Akti may mga tranches pala 'to. Okay, ang sahod po ng, presidente ay nasa ₱400,000 po. Oh, isipin mo kung ₱400,000 ang sahod ng presidente, wala kang naipundar, plastic ka. Tama, napaka-plastic mo naman. Oh, eh, wala naman silang pinakikita na yung sahod niya, pinamimigay niya. 'Di ba isang beses lang yun, pinamigay niya yung sahod niya, and after that lahat po kinukubra na nila, oo. Kaya sa'kin yun lang. Kaya sabi ni Charlie, kaya nga dapat paabutin sa Supreme Court, hindi nga ho pupuwede. Mahirap po bang intindihin yun? Kasi po hindi po ito question ng batas, okey? Oh, tignan mo ha, papaano magiging question of law? Ang presidente, ina-allow ng ating constitution na mag-issue ng presidential decree, mag-issue ng executive order, mag-issue ng administrative order. Ano ang questionable dun, 'di ba? At wala naman tayong nakalagay sa constitution natin na nagsasabing hindi puwedeng magpasa ng batas na hinahadlangan ang public scrutiny sa salin. Wala pong gano'n. Hmm, 'di ba? Okay, so iwan muna natin ito.